Booking si Marcos dito, BBM, nag-utos lahat ng nangyayari kay VP Sara impeachment, kontrolado, Lito. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Malacanang Watch 2024 at ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Malacanang Watch 2024 at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! At heto na nga, no, pag-usapan natin. Siyempre, bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba, kundi si Sir Donmar TV. Siyempre, huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Donmar TV. Mga katunay, pakibisita po yan. At huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni Sir Donmar TV. Ipagpatuloy natin. Itong isang interview nitong si Lito Banayo, Lito okay? Banayo, na may conspiracy laban kay VP Sara. Takot silang manumbalik ang Duterte sa Malacanang. Yan po ang reaction, analysis nitong si Lito Banayo. Yan po ang ating pakikinggan ngayon kasi mismo ako bilang vlogger, matagal ko na itong napaisip Matagal ko na itong iniisip na itong impeachment trial ni VP Sara, gagawin nila ang lahat para lang si VP Sara ay ma-impeach. Totoo yan. Natatakot silang maging presidente ito sa Totoo 2028. Totoo. Kaya mahalaga po na mapakinggan po natin ang mga detalyadong analysis, detalyadong reaksyon nitong si Lito Banayo. Okay, na-interview po siya dito. At kaya nga, itong administrasyong Marcos ngayon, nakita ko na naman kanina sa balita, mamimigay na naman siya ng tig 12,000 pesos sa 7 million na mga pamilya. Aba. Sabi ko sa sarili ko, okay man. Umibigay ng 12,000 pesos kada pamilya ba? 7 million pamilya ba? Nasaan na ba? Namimigay ka ng pera, pero ang tanong, lagi na lang ba tayong ganyan na mamimigay tayo ng pera? Kumbaga parang panliligaw yan. Pero ako sa totoo lang, ito ang paniniwala ko. Kung bibigyan naman kayo ng pera galing sa gobyerno, halimbawa yan 12,000 pesos ibigay sa inyo, tanggapin nyo. Kasi pera ng taong bayan yan pinamimigay. Huwag nyo tanggihan, tanggapin nyo yan. Pero pag tinanggap nyo yan, alam nyo kung ano pa rin ang nagiging prinsipyo nyo sa buhay nyo. Hindi porke tinanggap nyo yan is bumababa na prinsipyo nyo. Tinanggap nyo yan dahil pera nyo yan. Karapatan nyo yan. Karapatan natin lahat yan. Pero, oras na tanggapin mo yan, isipin mo, no? Isipin mo na nakataya dyan ang kinabukasan mo. Isipin mo ano ba maitutulong yan para mas mapagyabong mo yung kinabukasan mo. Kasi ganyan talaga ang gagawin nila ngayon para medyo kumalma lahat ng mga tao. Para maisip ng mga tao na, eto binibigyan tayo ng tulong. Anong tulong yan para saan? 12,000 pesos. Hanggang kailan aabot yan? Ang 12,000 pesos parang commercial noon sa Corneto. Alam niyo commercial sa Corneto? Yung 20 pesos saan aabot? Parang ganun yan. Sa panahon ngayon, sa tingin nyo ba, yung 12,000 pesos na yan is aabot ng 3 taon? Aabot ng 6 na taon? Aabot ng 2 taon? Hindi. Hindi aabot yan. Sa sobrang nangyayari ngayon sa bansa natin sa mahal ng mga bilihin. Kaya kung ako sa inyo, tanggapin nyo yan, walang problema para meron kayong panggastos. Lahat tayo, tanggapin natin. Dahil pera natin yan. Hindi nila pera yan. Hindi sila namimigay ng pera na galing sa bulsa nila dahil sigurado maghihirap sila. So, tanggapin nyo yan, pero alam nyo dapat kung ano yung nasa puso't isip nyo. Utak ang gamitin nyo. Di ba? Utak. Kahit naman sabihin na may magbayad sa'yo, iboto mo ako iboto mo ako sa susunod na eleksyon, bibigyan kita ng 10,000. Tanggapin mo. Dahil yung pera pinamimigay sa'yo, hindi galing yun sa pera nila. Sa pera pa rin ng taong bayan yun. Di ba? Ganun yan. Pero alam mo dapat kung ano ang tama sa puso't isip mo. Yun ang susundin mo. Kasi pag nagbotohan ba, makikita ba nila na hindi mo sila iboboto? Parang ganun yan depende nila kung nakabantay sila sa'yo. Yun yan. Ano ba ang plano ng gobyernong ito? Ano ba ang plano ni Bongbong Marcos? Nasaan na yung mga pangako mo nung panahon na nangangampanya pa lang kayo ng vice presidente? I mean, yung unit team dati nila ni VP Sara. Diba? Naglahong parang bula yung mga promises niya. At
sa vlog natin kahapon, binanatan po ni Attorney Panelo itong si BBM kasi labas ng iba't ibang bansa na alam niya na ang problema nasa loob ng bansa natin. Si VP Sara binabanatan kasi punta ng dahig. Ito namang isa punta ng ibang bansa pero hindi binabanatan, no? Samantalang ito talaga, syempre pag ikaw presidente ka, punta ng ibang bansa, medyo magkakaroon ng usapin yon. Kasi sa totoo lang, kung vice president pumupunta sa ibang bansa, pumupunta sa tatay niya, is hindi naman masyadong affected yun kasi vice president lang siya eh. Ang tunay na talagang magkakaroon ng issue kapag ikaw presidente ka, tapos punta ng ibang bansa, tapos wala ka namang ginagawa kundi mamasyal. Ngayon, kung may ginagawa ka sa ikauunlad ng ating bansa, walang problema. Pero kung ang gumagawa, pag ang nangyayari is pumupunta ka ng ibang bansa, ganito pa rin ang nangyayari sa Pilipinas, problema yun. Di ba? Yung tipong hindi nagkakaroon ng magandang resulta. Kailangan kasi natin magandang resulta. Ngayon, yung pagpunta mo sa ibang bansa, kailangan magkakaroon ng magandang resulta pag uwi mo dito sa Pilipinas. Kailangan is, eto na ba, yung ekonomiya natin, yung pinupuntahan mo ba is makakatulong ba sa atin? Paano tayo aasenso? Paano tayo ganito, ganyan. Siyempre, sasabihin nila, kasi pumupunta sa ibang bansa yan, inaasikaso yung bansa natin para magkaroon tayo ng mga ganito, ganyan. Di ba? Pero sa totoo lang, gawain talaga ng presidente, dapat talagang gawin ng presidente na magpunta sa ibang bansa para makapag-ugnayan sa ibang bansa para kung ano yung makakatulong sa atin. Pero yung vice president, gagawa nila ng issue na ganyan, pupunta yan, lagi sa tatay niya yan. Laging nakabantay sa tatay niya kasi ganito, ganyan. Wala na kayong pakialam doon. Kasi si BP Sara, pag nandito sa Pilipinas, hindi niya naman binibigyan ng trabaho eh. Diba? Ngayon, kapag si BP Sara magtatrabaho dito sa Pilipinas, anong ginagawa nyo? Sasabihin nyo, wala, pumapapel na naman si Sara Duterte, nagpapalapad ng papel sa mga tao. Nagagaling-galingan na naman. Maririnig ni BP Sara, ganun. Kapag siya hindi nagtrabaho, nagpunta siya sa tatay niya, may issue na naman. Kita mo, tamad yung vice president walang ginagawa, kundi nasa dahig, lagi nasa tatay niya. Yung tipong hindi alam ni BP Sara kung saan siya pupunta. Yung tipong hindi alam ni BP Sara, ano ba gagawin ko? Lahat ng gawin ko, mali. Di ba? Baka pati pag CR ni BP Sara, baka mamaya, anuhin nyo eh. Pag-usapan nyo eh. Di ba? Lalong-lalo na to si Castro, kapag bumanat kay BP Sara. Okay? So, nagwawalda siya ng pera, umiikot siya sa iba't ibang bansa para na rin pinagsamantalahan niya ang pagiging presidente niya kasi every time na lalabas siya sa ibang bansa, pera ang ginagastayan Pera. ng taong bayan. Pera ng taong bayan talaga yun. Pero ang sabi ni Atty. Panelo, sa kanyang na-observe, wala namang return of investment. Nag-i-invest tayo. Sige nga, nag-iikot ka. Yun yung sinasabi ko. Naghahanap ka ng pledge. Yun yung sinasabi ko. Okay lang namang ibang bansa ang ating presidente, no? Okay lang namang ibang bansa siya, kahit puntahan niya, ikutin niya yung buong bansa eh. Kung nagkakaroon ng magandang resulta pag uwi dito sa atin. Ngayon, sasabihin, maganda yung nag-resulta ko sa pagpunta sa ganitong bansa, nakapag-usap kami ng ganito, nakapag-meeting kami ng ganito. Gusto namin maramdaman talaga kung ano talaga yung ipinunta niya ron. Diba? Kaso nga lang hanggang ngayon, wala pa tayong nararamdaman. Puro kwento lang, wala wenta. Diba? Iniinganyo mo yung ibang bansa para mag-invest dito sa Pilipinas. Paano yan? Ni isang pledge, walang nagawa. Wala. Wala nga tayo. So, naglalabas tayo ng pera, nag-iikot siya sa ibang bansa, pero wala namang perang naibalik sa atin. Diba? Meron, sama ng loob. Kabangagan talaga. So ngayon, gusto nilang sa tingin natin at dito kay Lito Banayo, para manatiling nasa pwesto sila sa kanilang kapangyarihan ngayon, they have to impeach VP Sara in order for VP Sara cannot run in 2028. Kasi kapag hindi yan mangyari, at maging presidente si VP Sara sa 2028, marami pong mananagot na mga politicians. Oo. Isa na dyan yung flood control corruption. Yung mga pinanggagawa ni BBM na ang daming mga violations niyang ginawa, especially dito sa ICC. Na wala na po tayong jurisdiction sa ICC pero still, pinaaresto niya, pinahuli niya, nadala doon sa Hague. At alam naman ng buong sambayan ng Pilipino na may kinalaman po si BBM doon. So heto, without further ado, pakinggan po natin itong ating Panayo.
re-reactionan itong analysis po ni veteran political strategist na si Lito Banayo. Bakit naniniwala itong si Lito Banayo na itong mga government officials ngayon na who is in power ay takot silang maibalik ang mga Duterte, especially yung mga politicians na hindi sila nagkapera nung panahon ni former President Duterte, kasi walang po nung time na yon ang hirap magkaroon ng korupsyon eh. Talagang binabantayan ni Duterte. So bakit nasabi ni Lito Banayo na ang itong mga politicians ngayon takot sila na maibalik si Duterte sa 2028? Ito po. Yung pork barrel. Kung siguro hindi na flood control dahil iskandaloso ng masyado, baka farm to market roads naman ngayon at ang dadalihin nila. Ano? Ito. Anong masasabi ninyo sa ongoing na impeachment trial, Solito? Actually, kung susuriin natin at pinakikinggan ko yung inyong mga pinag-uusapan kanina na nag-umpisa pa doon sa Quadcom, nagkaroon pa ng parang mini trial doon sa Yes. Committee on Justice, at pangalawang beses na ito na inattempt ng House of Representatives na matanggal sa political equation si Vice President Inday Sara. Ang tingin ko kasi rito, ito ay high-level conspiracy na simula't mula pa siguro noong 2023 ay pinlano na ng administrasyon na pinamumunuan ni Pangulong BBM kasama ang dating speaker ng House of Representatives na si Congressman Martin Romualdez. No? Kasi pag pinagtahi-tahi mo yung lahat ng kanilang ginawa, makikita mo na talagang sa pulmon. Maalala ninyo kung anong sinabi ni Zaldico. What the president wants, the president gets. Ako in my own analysis, I might be wrong, I might be correct. Pero ang paniniwala ko, lahat ng ito ay kagustuhan po ni BBM. Ito po yung Kasi sa totoo lang, no, hindi naman kikilos ang mga bataan kung wala silang sinasandalan. Di ba? Hindi ko tinutukoy dito si BBM. Huwag natin tukuyin. Huwag natin masyadong tukuyin. Hindi siya natatakot tayo. Hindi naman tayo natatakot. Ang sinasabi ko lang dito, yung mga nandito sa maliit, yung mga nasa baba, yung mga nasasabot sa mga ganyan, hindi kikilos yan. Gaya ng mga nasa flood control, yung mga contractor, mga ganito, ganyan. Or kung ano pang mga nangyayari ngayon. Hindi kikilos hanggat walang sinasandalan. Hindi naman ganun kalakas ang loob ng mga yan eh. Di ba? Ibig sabihin yan, meron silang mando na sinusunod dyan. Di ba? Hindi naman pwedeng wala kang padrino. Hindi pwedeng sila dahil kapag sila sumabit, hindi nila alam kung paano nila lulusutan. Di ba? So para malusutan nila yan, kailangan merong magagarantiya na akong bahala sa inyo. Di ba? Akong bahala sa inyo kung ano yung gusto nyong gawin. Di ba? Kung ano yung sabihin ko, yun ang gawin nyo. So gagawin nila yun. Katulad ngayon. Di ba? Ang nangyari sa bansa natin, ganito, nagkakaleche-leche na yung bansa natin. So sa tingin nyo ba, yung mga mismong tao lang ang gumagawa nun? Hindi. 'Di ba? Ang isang manika hindi gagalaw kung hindi mo sususian 'yan. 'Di ba? Parang mga laruan lang 'yan. Kung hindi mo papagalawin 'yan, hindi gagalaw 'yan. Parang gano'n nangyayari. Gusto mangyari ni BBM. Magde-deny yan. Yung si Claire Castro, sasabihin nila na walang kinalaman ng presidente. Hindi. Si Claire Castro naman tayo, naiintindihan natin si Claire Castro. Na talagang sasabihin niya, walang kinalaman yan, walang kinalaman, ganto-ganto. Siyempre, gawain niya yan. Kumbaga, gawain niya yung, trabaho niya yan eh. Yan ang gagawin niya eh. Trabaho niya yan. Hindi pa pwedeng maging kontra siya. Hindi pa pwedeng pumabor siya sa kung anong negative ang naririnig niya. So, ang gagawin niya lang dyan, kung ano yung negative na naririnig niya, ika-counter niya yun. Ganun yung gagawin niya doon. Diba? Kaya nga bilang spokesperson ng palasyo, hindi niya na nagagawa eh. Hindi niya na nagagawang maging spokesperson para ibalita kung ano man ang magagandang resulta ng Pilipinas tungkol sa mga ginagawa ng ano. Ang mga ginagawa niya lang is puro banat. Yung pagka-counter ang ginagawa niya. Kung ano yung bumabanat na negative na pumapasok sa palasyo, ibinabalik niya ngayon, bumabanat siya ngayon. Ganun siya. Kasi yun ang pinakatrabaho niya. Diba? Para siyang rebuttal. Rebat girl. Parang flip-top. Ire-rebat niya ngayon kung ano yung nangyayari. Parang hindi na siya spokesperson eh. Ang layo na eh.
yan sa presidente itong lahat na gumagalaw ngayon sa impeachment? Si Presidente Bongbong Marcos may utos niyan. Ako sa paniniwala ko, okay? Yun ang paniniwala ko. Ito ay pinlano. Whether sila ang nagplano o baka merong pang foreigner na kung sabi nga nung gagamitin ko na yung word na Rasputin kasi uso ngayon yung Romanov, di ba? Yes. Yung Romanov, ang utak ng Romanov yung si Rasputin. So hindi ko alam kung sino ang Rasputin sa palasyo na siyang nagdidirihin ang lahat ng ito. Okay. No? Okay. Okay. Kasi para bang pareho nung dalawang testigo na galing sa NBI, pinoint out na ninyo kanina yung pwede ba magkamali sa spelling? Pwede ba magkamali sa date, sa mga petsa? Pwede bang magkamali na yung Department of Education gagawin mo Department of Justice? Kung talagang inimbestigahan mo. Pwede bang hindi mo konsultahin ang PNP, ang National Security Council, ang ISAP ng AFP, kung totoong may banta sa buhay ng Pangulo ng Pilipinas? O talagang sa pulmula, meron ka ng gustong o desired conclusion, no? At lalagyan mo na lamang ng laman yung conclusion na yon, no? Kaya pinagtahi-tahi mo yung mga nangyari, yung base dun sa video na kinuha nyo lamang sa sa secondary source, no? At hindi sa primary source. Parang pinagtahi-tahi nyo ngayon to para palabasin na grave threat at inciting to the sedition yung bugso ng damdamin ni Vice President Inday Sara dahil nakita niya yung sobrang pang-aapi sa kanyang mga tauhan, no? So yun, and if you notice nga pati sa Quadcom, pati si Pangulong Duterte, di ba? Kung ano-anong mga ginawa nilang Isa lang naman na naging pagkakamali ni VP Sara doon masyado siya nagpadala sa damdamin niya, masyado siya nagalit. 'Di ba? Yung galit niyang 'yon is yun ang ginawa nilang sandata para ipambato kay VP Sara, yun ang ikaso sa kanya. Yung pagbabanta na ginawa niya. Samantalang yung pagbabanta niya is hindi naman talaga totaling pagbabanta. Kasi ang sinabi ni VP Sara, 'di ba? Uulitin natin na kapag may nangyari sa kanya, 'di ba? Pag may nangyari sa kanya is may mangyayari din sa kanila. 'Di ba? Kung wala namang mangyari sa kanya, wala namang mangyayari sa kanila. Parang ganoon 'yun Kaya ano 'yun condition. Condition 'yun. Conditioning 'yun. Baka ko is condition. Basta condition, basta sa condition. May condition. 'Di ba? Hindi siya yung totaling banta. Hindi siya yung grave threat. Yung pinaglalabanan Hindi siya banta na sasabihin na binantaan. Pero na lang kung bantaan ka na may gagawin ako sa'yo, tetegehin kita. Yun, banta yun. Umanda ka sa akin, nag-utos na ako, tetegehin kita. Pero oras na sasabihin mo na ganito na, pag may nangyari sa akin, may mangyayari sa'yo. Yun. Hindi banta yun. Di ba? Ganun yun. Walang kaso dun. Kasi wala pa, hindi pa pinapatupad yung kaso na yun. Wala pang ganun. Ngayon pa nga lang sinusulong nila yung ganun Di ba? O kaya si VP Sara is absuelto dun. Hindi siya nagbanta ng pangsarili niya. At saka nadala lang siya, yung sa damdamin niya talaga, paggalit naman na isang tao, lahat masasabi mo. Di ba? Ganun yan. Kaya hindi natin masisisi si VP Sara. Pero yun lang yung pinakapagkakamali niya siguro. Pero yung pagkakamali niyang yun is merong dahilan. Di ba? Merong parang hindi naman siya masyadong grave threat talaga. Di ba? Kita nyo naman ngayon, hanggang ngayon, buhay pa yung Pangulo, buhay pa yung First Lady, buhay pa si Romualdez. Kasi wala namang nangyayari kay VP Sara Di ba? Disrespect sa isang dating Pangulo ng Pilipinas, no? At naglabas sila ng kung sino-sinong testigo na sa totoo lang wala namang sinabing talagang makapagko-conclude ng mga kasalanan na kanilang ipinipinta dito sa mag-ama, no? All the way, talagang planadong-planado ito, no? Dahil takot na takot sila at siguro pati ibang bansa, no? Takot na manumbalik ang isang Duterte sa Malacanang. Yan ang totoo. So, posibleng ganyan ang nangyari. Yan ang aking theory of the case, so to speak. Totoo talaga yan. Takot na takot sila na makabalik ang isang Duterte na naman sa Malacanang. Dahil nga gaya na sinabi ni Sir Don Mar nung panahon ni PRRD, walang kurakot na nakaporma noong mga panahon na yon. Di ba? Lahat ng pera na kukurakutin ng kurakot ay pinamigay sa taong bayan nung panahon ng pandemic. Ang mga tao ang nakinabang sa pera. Hindi yung mga nakapwesto.
O sabihin, meron namang mga, meron mga tiwali nun, yung mga barabarangay, yung mga nakakasuhan dati. Wala, kinasuhan ni PRRT lahat yun. Di ba? Kinasuhan niya yun. Ngayon kapag babalik ang isang Duterte na naman, malamang, hihinto na naman ang grasya nila. At saka ang kinatatakutan kasi nila kay BP Sara, eto. Alam nila na walang makakatapat si Sara Duterte. Kahit maglabas sila ng pinakamalakas na kandidato nila, halimbawa si Leni Robredo, ilabas nila. Alam natin hindi mananalo si Leni Robredo kay Sara Duterte. O sige, ganito na lang para maganda, no? Para matigil na yung pinklawan, dilawan, tsaka mga Duterte supporter. Bakit hindi niya na lang tapusin yung impeachment na yan? Total, wala na makakwenta-kwenta kasi kailangan 16 votes eh. O, kahit nakakulong yung mga senador, si Bato, hindi naman tanggal sa pagiging senador. Nagtatago lang siya. O, ulitin ko, bakit si Lacson nagtago? Pinahuhuli ni Gloria. O, pinahuhuli ni GMA. O, bakit senador pa rin siya? Nagtago si Lacson eh. So, wala din siya pinagkaiba kay Bato. Nagtatago si Bato, pero senador pa rin si Lacson. So, senador pa rin si Bato. Kasi hindi naman siya nagre-resign eh. Pangalawa, si Jinggoy Estrada. Senador pa rin. Bakit si Dilima? Nakakulong. Pero hindi naman nagre-resign si Dilima eh. So, senador pa rin si Dilima. So, ibig sabihin, senador pa rin si Jinggoy. Kasi hindi naman siya nag-resign. Hindi naman siya tinanggal. Pati si Marcoleta, hindi naman nag-resign. Hindi naman tinanggal. So, kasama pa rin sila sa bilang. So, ibig sabihin is 24 pa din ang senador. So, kailangan nyo pa rin ng 2/3. Diba? 2/3 of votes. So, ibig sabihin, 16. Ibig sabihin, hindi nyo kayang kunin yung 16. Sa tingin nyo ba, may babaliktad pa? No? O pagpalagay nyo, 12. 12 kayo. O, mula kay Win Gatchalian hanggang sa majority. 12 kayo. O, 30 na kayo. Sige, 30 na kayo. Sa tingin nyo ba, yung natitirang senador sa minority ay boboto? Makukuha nyo yung 2 bilyar? O sige, kunin nyo yung 2 bilyar. Gawin nating 15. Halimbawa lang, pero malabo yun. Ilagay natin 15. Sa tingin nyo ba, meron pang isang sasama dyan? Baka naman inisip nyo, Senator Amy. Ganun yun. Total, wala na eh. Wala nang pag-asa yung impeachment na yan. 16 na talaga eh. So, tapusin na natin yan. Tapusin nyo na yan. Daanin na lang sa eleksyon. Ngayon, kung naniniwala kayo na mananalo si Ontiveros kay Sara Duterte, edi ituloy nyo. Talunin sa eleksyon. Kaya ngayon sinasabi ni Senator Alan eh, wag na nating daanin sa kung ano-ano, talunin nyo na lang si Sara Duterte sa eleksyon para matapos na yung usapan. Humahaba lang kasi ang daming problema sa Pilipinas. Parang ang nangyayari nito, itong impeachment na to, itong impeachment ni Sara Duterte, yan ang nagtatakip sa flood control project. Para mauubos yung oras natin dyan sa flood control project para hindi ma-open to. Parang ganun. Diba? O ubusin to, itong impeachment na to. Patagal oras lang yan eh. Eh kahit alam nyo naman na talagang walang kakwenta-kwenta. Wala nang pag-asa. Pick. Okay. So, ibig sabihin lamang nito, Sir Lito, marami pa kaya ang mangyayari sa ganitong kaganapan dahil ongoing na itong impeachment trial. Tatagal pa ito eh. Di ba pa, Sir Lito? Buti nga daw ng... Tatagal pa ito. Hindi ba dapat nga isasalang ng prosecution si Zulaika Lopez, Attorney Zulaika Lopez. Yes, opo. Na Bakit chief of inurong staff nga po? Bakit inurong kaya? At saka yung si Belinda Bello ba yun? Yung House Sergeant at Arms o Deputy Sergeant at Arms. Bakit nila inurong? Yes, Kasi pag tinuloy nila, lalo lang maiintindihan ng taong bayan, pati ng mga Senate jurors, kung ano ang circumstances, ano ang context kung bakit sumabog sa galit si Vice President Inday correct. Sara. Yan. Nakita na nila yon sa paulit-ulit Kaya nila na inurong. pinakita ng defense, Mas lalong malilinawan yung mga yung tao. antecedents, yung mga naunang mga salita no, ni Zulaika Lopez at ni Vice President Inday Sara. At nakita nila, siguro naramdaman nila na miski yung mga Senate jurors, naintindihan kung anong konteksto. So ngayon, kung tatawagin pa nila, lalo lang madidiin yung kanilang pangyayari noong November 23 kung saan bugso ng damdamin at yung bang feeling mo aping-api ka na o aping-api na kayong pati mga tauhan mo, no? Kaya kung ano-ano na ang nasabi ng Pinagtanggol ating lang ng Vice BP Sara President. yan.
Okay, binabanggit dito, sir, na talaga, ang target naman talaga, bakit nagkaroon po dito ng impeachment kay VP Sara, ay para hindi lang sa tanggalin sa pagka-vice presidente, para hindi makatakbo sa 2028, wala sa kapangyarihan kapag po siya po na-impeach. Ang tanong nga ng iba kung talagang ayaw nyo kay VP Sara, bakit hindi kayo kumuha ng isang manok, natatalo sa kanya sa 2028? Ayun. Man sila ng panglaban kay VP Sara. Wala silang makita. Sino si wala. Tuveros? Wala. Sino si Leni Robredo? Kaya nga sinasabi ko rito ang pag-asa na lang nila makakuha sila ng manok, kaso nga lang wala silang makuhang manok. 'Di ba? Ngayon kung lagi kasing kumpiyansa yung iba may mga nagko-comment ka sa akin dito Sira ulo ka ba? Ikaw sinasabi mo hindi kayang talo ni Robredo si Sara Duterte. Ipasok nyo. Ilaban nyo. Tama na yung impeachment na yan. Yung diretso nyo. 'Di ba? Maglaban silang dalawa. Head-to-head battle. Gusto nila silang dalawa na lang ni Robredo Si VP Sara tsaka si Leni Robredo O, pustahan na lang tayo. O, papayag ba yung mga DDS vlogger dito? O, kung si VP Sara ay makakalusot sa impeachment, makakatakbo siya ng presidente o walang makikialam dito, walang kokontrol ng COMELEC walang magmamagic. O, head-to-head battle Sara Duterte tsaka Leni Robredo. Lahat ng mga sweldo ng mga DDS vlogger, lahat ng mga sweldo ng mga pagsama-samahin laban sa mga vlogger ni Leni. O kahit sa mga BBM vlogger natin, pagsama-samahin nila, pustahan. Kung sino mananalo sa eleksyon sa 2028, di kanila na yun. Di ba? Ganun magandang laban. O bakit hindi natin payagan na maglaban si Sara Duterte at si Leni Robredo? Di ba? Tapos magkaroon tayo ng pustahan. Di ba? Pustahan. Yung mga sweldo, yung mga susweldoin nyo dito sa mga YouTube nyo. Pustahan na lang. Diba para matapos na yung usapan na yan kung sino ang pinakamalakas para naman meron tayong pakinabangan. Ngayon, pag natalo yung mga DDS, yung mga nagtatanggol sa mga Duterte, panalo kayo. Pero pag natalo kayo, amin na pera nyo. Ganun lang naman yun Diba? Kasi kung talagang malakas ang loob nyo na mananalo yung manok nyo, huwag nyo nang kasuhan si VP Sara kasi alam nyo naman na mapapalitan, matatalo pala Di ba dapat ganun? Pero kung ganyan na alam natin na ginagawa ng kung ano-ano si VP Sara, lahat ng mga kaso tinatambak sa kanya, lahat ng kasiraan tinatambak, may ibig sabihin yun. Natatakot. Wala. Sa survey pa lang ngayon, wala. Lamang na si VP Sara. Grabe na ang pangpaniwala ng taong bayan. Grabe na ang cravings ng taong bayan. Kumbaga, nagki-craving ka na. Alam niyo ba yung gutom na gutom ka na tapos may gusto kang craving na ano bang gusto kong kakainin? Ganyan po ang nangyayari ngayon sa taong bayan. Ayun, natating nato ngayon ng video na nagmula kay Malacanang Watch 2024 at syempre nato ngayon natin ang boses at video na yun binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Sir Don Mar TV. Kayo mga katunayan, ano masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.